So when I heard that reaction ni Director Matibag na, wala kang magawa, wala kang dyan. I was like, what? You do something, do your job. Yun yung sinagot ko sa kanya. Tapos sinigawan niya ako. Ang sagot niya sa akin is, wag mo akong sigawan. I was so shocked na yun lang ang sasabihin mo sa akin. Hindi man lang niya tinanong, okay ba kayo? Patayin niyo yung ilaw niyo, huwag kayo lumapit sa bintana. Ano ba sinasabi ng isang professional na expert dun sa mga under siege, which is how we felt. Ano ba dapat ang sabihin mo? Huwag mo akong sigawan? Siyempre, magtataas akong boses. Ngayon pa lang nga, nagkikwento ako sa inyo, tumataas yung boses ko, di ba? I was trying to be very calm because I'm a believer na pagkalma ka, you can think clearly. Pero nung sinagot akong gano'n na, this is the people who are supposed to help us, na sinagot kami ng gano'n, we're left on our own? Di siyempre sabi ko, do your job. Yun. O ngayon, I want to share this with you because later on, nagpa-interview siya at ito yung sinabi niya. Akit ko lang. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi doon nagpaputok. So sabi ko, imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Sabi ko, wala kaming agent dyan. So, pause ko. At wala naman po talaga. Kasi doon nagpaputok. So, sabi niya, wala kaming agent dyan. I'll talk about that later, yung wala kaming agent dyan. Sabi din niya, pahuli nyo yung mga nagpaputok. Ako kuhuli? Kaya ka nga tinawagan ni Senator Loren eh. Humihingi nga kami ng tulong sa'yo. Tapos sasabihin mo, pahuli nyo? Yeah, sure, may usaa kami. Humihingi nga kami ng tulong. Mahirap bang intindihin nun? Mahirap ba? Now, dagdagan ko na lang. Kasi may narinig din ako na pinaalis kami dyan. That's what I remember you told Senator Lloyd. Pinaalis nyo kami dyan. Because in the meeting with the newly elected Senate President, Senator Alan Cayetano, on Monday, 2 days before this happened, meron kayong usapan na ipupull out mo na yung troops, yung mga NBI na sumugod doon. That's for peace and order. Okay? Usapang maayos yun. So, kung gusto mo naman sabihin na, naku po, wala akong tao dyan kasi pinaalis nyo kami. Please let me know kung magpapabalik ako ng tao, magpapaabang ako. We will be there if you need us. Wala naman akong narinig sa'yo na gano'n. Wala. Basically, ang gusto mo lang paratingin sa amin is, pinaalis nyo kami, bahala kayo sa buhay nyo kung pagbabariling kayo dyan. That's basically your message. And you repeated it. What you said to Senator Loren and me, you said it on the air. My job, my human nature is survival. So we will do what we can to survive. Magtatatawag kami, di ba? To help us. Kasi ako personally, I cannot defend myself with gunshots. Because I don't carry guns. I'm a non-violent person. So magtatawag ako ng law enforcement. Hindi ako magtatawag ng goons. Hindi ako ganun. Wala mo na akong kilala. Actually, to begin with. Magtatawag ako ng law enforcement. On that note, tinawagan namin si Secretary Remulla. Ganun din yung boses ko. Sabi ko, Sec, do something, do your job. Alam mo, sagot niya sa amin, I'll be there, ma'am. I'll be there. I will be there. Don't worry. Don't worry. Pupunta na ho ako dyan. Ang laki naman diferensya nung sagot na gano'n. Diba? Diba? Basic lang. Oh, I'll go on. I'll move on. So, ulitin ko, before I go on, kaya lang kami tumawag dahil humihingi kami ng support. Again, Secretary Vince Dizon, hindi siya law enforcement, but he's my friend. And he's part of the government. So, sa kanya ako nagsabi because I know he'll listen to me. Kahit hindi siya law enforcement. Hindi ko naman gustong siyang sumugod doon dahil hindi naman din siya law enforcement, but I know he will make calls. And he did. Because later on, he called me back and said, the President wants to talk to the Senate President. Oh, yun. Yun. Hindi yung bahala kayo dyan. So, next. Sabi niya, wala daw siya doon. Di ba? Wala nga daw siya doon. So, I guess, to prove na wala siya doon, nag-video pa siya. The NBI director. Dito kami ngayon, no? You are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lang sa list of directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We
stand down because that's the instruction. Si Kuya, Okay. Dito kami ngayon, no? So, ano yung purpose niya? Gusto niyang i-prove na wala sila sa Senado probably because there already was info na NBI yung tumitira. So, yung first objective niya, I think, because I'm not him, so hindi ko kayang pangunahan kung anong nasa isip niya. But as a lawyer, when I look at his video, gusto niyang i-prove na wala siya sa Senate. Nandun siya sa Sequoia. Take note, this was after I asked for help. Senator Lauren and I, 2 female senators of the Republic of the Philippines asked for help. And nandun lang siya sa Sequoia, nagti-team building. Again, take note, walang masama sa team building. Walang masama sa planning session. Kailangan ng gobyerno yan. Siyempre, kailangan maayos yung pagpaplano nila. Wala akong problema doon. But there's an emergency going on. Tapos tuloy-tuloy lang yung team building mo? Tuloy-tuloy lang? Totoo? Kawawa naman ang mga Pilipino kung ganyan ang attitude natin. Paano na lang? Pag ang tumawag ay si Aling Maria, si Aling Nene, meron akong putukan dito sa amin. Ah, sorry, nagti-team building kami. Ganun? I mean, think about it. That's why I'm doing this video more than 24 hours after the event because I've had time to reflect and to think. Doon sa first video ko, sabi ko, di muna ako magbabanggit ng pangalan, di ako mag-accuse. But now, I'm not accusing, I'm just stating facts. And my observations. They're my personal observations. You don't have to share them, but they are my observations of the facts that happen. And the reaction of a top agency involved in crime detection, investigation, peace and order. Nandito kami nagti-team building. Bahala kayong magputukan dyan. Ang gusto lang niya i-prove, wala siyang tao sa Senate. Ba't di ka man lang, ito lang. If there was a genuine desire for peace and order na magkaayusan, pwede naman sabihin kay Senator Lauren, just tell Senate President to give the word. We will be there to assist. Or we will park our people nearby. Call us if you need us. May ganun. If I missed it, then I'm sorry. But I didn't hear anything. In fact, all the videos are like this. That's why I bothered to show it. I took time to digest before I make these statements. My next point. When I butted in, kasi si Lore naman ang kausap niya, pero talagang sumingit po ako. Sabi ko, nung sinabi niya, wala kami dyan. Pinalis niyo kami dyan. Wala kaming magagawa. I said, what? Do something. Do your job. Tapos ang sagot niya sa akin is, huwag mo akong sigawan. Pag nakakapanood ako ng mga real life scenarios, syempre yung mga under attack nakakasigaw ka, di ba? Either sisigaw ka ng saklolo o sisigaw ka ng tulungan niyo po kami. Tapos kunyari may nakita kang pulis o kung sino man dumaan, tulungan niyo kami, ano ba? Tulungan niyo kami dito, di ba ganon? So normal naman yung reaction ko, di ba? Mag-apologize pa ako dahil medyo pasigaw yung boses ko. I don't mind. Pasensya na po. Pero siguro naman, just get the job done. Yun lang naman yung request ko, do your job. Sinabi ko yun kay Secretary Remulla, no problem with him. I didn't even have to tell, I didn't say the same words to Secretary Vince Dizon because it's not his job. Hindi siya law enforcement. I just told him, what's going on? Please help us. O, diba? And he did. He made calls. Okay. So I move on to my next point. Ano ulit yung sinabi niya? Ulitin natin ha. Ulitin natin. I wanted to see, dito kami ngayon, no? You are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers, we're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on standdown because that's the instruction. Sequoia. Okay. So wala sila dyan. Okay, sige. Wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. I'm sure na. And in your previous sinabi niyo din, sabi ko, balikan ko yung first kasi ito na yung next point ko. Ulitin natin yung first video. The first video. Sorry, the first video. Wala kaming agent dyan. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. So sabi ko, wala kaming agent dyan. Narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi doon nagpaputok. Ulitin ko pa ulit. Iimbestigahan nyo, pahuli nyo.
Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. Wala kaming agent dyan at wala naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya noong May 13. The following day, on May 14, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I'm sure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun niya ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, I would assume lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. So, I will show you what it looks like. Here. Itong buong to, okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan, okay? Building yan. Ito garden. Garden yan, okay? Work. Pin yan ng chief of staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun, kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to, yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay, Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin yan. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Magkadugtong ang building namin kasi kaming senators, naglilis kami, nagre-rent kami sa GSIS. It is one complex. Look, it is one building. Naghahanap ako ng picture ko, pero sige, pakita nyo na lang. Kaya lang yung photographer ko kasi, nagpa-picture ako dito kasi may parang balkonahe yan eh. Nagpa-picture ako dyan. Kaya lang close up. Gusto ko sana na pag na-picturean, I'll do it on Monday pagpasok ko ulit sa Senate. Pag picture mo na ganun, makikita mo yung likod nun. Ang likod nun, yung garden that we share. Okay? So, pag sinabi ni NBI, ayan, ito yung picture ko. Unfortunately, sobrang galing ng photographer ko. Hindi mo makikita yung likod nun. Pero, yan yung mga halaman ko dyan. Yan yung naka-display dyan sa balkonahe. Tapos pababa. So, pag ako'y tumalikod, okay, gumanon ako. Ngayon, sa sofa ko, dumungaw akong ganun. Yung garden ng GSIS yung makikita ko. So, balik tayo sa akin, okay? Hawakan ko na lang to sa tabi ko. Dali, nangalay yung kamay ko. Kung sasabihin ni NBI Director, wala siyang tao sa sa Senate. Sabi ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Pero meron siya sa GSIS. Saan? Sa baba ng balkonahe ko? O sa dulo ng building ko? Nilalakad ko to guys, minsan pagka yung mahaba yung oras namin sa Senate. Hanap ka ng picture ng hallway natin. Mahaba yung hallway. Yung dulo ng hallway ko, dito, papunta doon. Ang dulo-dulo nun, didikit na yun sa GSIS. So, nasan yung NBI niya? Doon sa kabila